Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah sa Fatawa Ramadaniya ni Sheikh bin Baz rahimahullah. Yung sumunod na tanong, fi ahadi ahya'i Madinatir Riyadh fi syahri Ramadanil Karim kana al-jaw ga'iman wa adana al-muaddin qabla hululi waqt al-maghrib bihawali rubu' sa'ah bila qasd wa aftara kulla man sami'a al-adhan fahal alihim qada. So nangyari daw minsan sa Riyadh, meron daw isang masjid doon sa Ramadan ito. Maulap daw yung panahon. At nag-adhan yung muaddin na bago pa dumating ang oras talaga ng Maghrib. So mga 15 minutes siyang advance. So nag-adhan siya at nag-iftar na yung mga nakarinig ng adhan. So meron ba silang qada? So dito, yung usapin na ito para maintindihan natin, kalimutan muna natin na nangyari ito sa panahon ngayon. Na may relo na, di ba? Sa halimbawa, nangyari yung ganito na napaagay nga dan para sa Maghrib. Kasi nga, maulap. Maulap. So siguro yung muaddin, sabihin na natin na sa panahon na ito, hindi pa masyadong laganap yung paggamit ng relo. At hindi rin naman tukoy. Ngayon lang naman nauso yung tukoy na yung mga oras ng Maghrib at Fajar nang lumaganap ng internet. Pero nung unang panahon, nabutan ko pa yun, wala namang ganun. Bihira na may mga listahan ng oras ng adhan. Kumbaga. So yung muaddin, kumbaga nag-initiative na lang siya kung oras na ba ng Maghrib o hindi pa. Pero ang problema, maulap. So nung nakapag-desisyonan niya na Maghrib na, nagadan siya ng Maghrib. Nagadan siya ng Maghrib. So nga, yun yung una kong sinasabi na kalimutan natin kung na nangyari ito ngayon. Nangyari pa ito noon. Kumbaga, sa panahon na hindi pa uso yung mga listahan ng oras ng Fajar at Maghrib at iba pang mga sala. Kaya nangyari ito. So ngayon, kung ngayon ito mangyayari naman, halimbawa, maaring may iwasan na ito kasi uso na ngayon yung mga listahan. Pero syempre, kung bawang merong listahan, titiyakin natin na tama ang oras na yun para sa lugar natin. Kasi baka mamaya yung listahan na sinusunod natin, oras pala sa Thailand o oras sa India. So hindi natin susundin yun. Yung oras ang nasusundin natin, syempre, yung lugar natin o kung wala man halimbawa sa app. Di ba yung app ng Islamic Finder o iba pa? Kung wala doon yung lugar natin, piliin natin yung lugar na pinakamalapit sa atin. Yung lugar na pinakamalapit sa atin. Halimbawa, merong nag-PM sa akin minsan, wala daw doon yung lugar nila. Pero meron yung Coronadal, yung mga ilang bayan mula sa kanila. Sabi ko, sundin mo yung Coronadal inshallah. Kasi malapit naman na. Yun yung pinakamalapit sa kanila. So ganito natin uunawain ng tanong na ito inshallah. So nangyari ito sa panahon na hindi pa uso yung mga listahan. Wala pang internet. Panahon na to, baka wala pang cellphone. So talagang yung muaddin, nag-aadan siya sa kanyang desisyon. Kung Maghrib na ba? Sa pamagitan ng pagtingin sa araw kung nagsisimula na ba itong lumubog. Pero this time nga maulap. At nagadan nga siya na paaga yung kanyang adhan. Ngayon, paano nalaman ng mga tao na napaaga ang kanyang adhan? So maaring may nakarinig nito na nakakaalam at meron siyang relo. Meron siyang listahan at alam niya na maaga pa masyado para mag-adhan at sinabihan niya yung mga tao na masyadong maaga ang adhan. So maaaring ganun ang nangyari. So ngayon ang sagot ni Sheikh rahimahullah, Naam alladhi alihi jamhuru ahlil ilm anna alihim kada li jahlihim. Alihim an yaktu hadal yawm. Sasabi ni Sheikh rahimahullah, marapat sa kanila ang
magbayad. Babayaran nila ang araw na ito. Dahil sa kanilang pagkakamali. O jahal, na yung jahal this time, yung jahal na tinutukoy dito, hindi naman yung kamangmangan, na mangmang sila sa relihiyon. Kumbaga, kawalan nila ng kaalaman na wala pa pala yung oras ng Maghrib. So marapat silang magbayad. Babayaran nila itong araw na ito. Babayaran nila ang araw na ito. Ngayon, ano ang pinagkaiba nito? Kumbaga, di ba, yung hadith, Inna Allah tajawaza li ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrahu alayh. Pinaumanhin ni Allah para sa umma na ito ang pagkakamali, ang pagkalimot at anumang ipinilit sa kanila. So dito, hindi ito contradictory sa hadith. Kasi iniisip natin, di ba, dapat hindi nila babayaran kasi hindi naman nila sinasadya, di ba? O nagkamali lang sila ng pagtingin. Pero si Sheikh bin Baz rahimahullah, ilang beses na natin nadadaanan sa kanyang mga sinasabi, lagi niyang sinasabi, al-ahwat, 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 yung pinaka-safe. So, maaaring sinasabi niya ito kasi ito ang pinaka-safe talaga, bayaran yun. Kahit pa nagkamali sila. Ngayon, yun nga, nagkamali o kumbaga hindi naman nila sinasadya, pagbabayaran pa rin ba nila? O ito ba ay contradictory doon sa hadith? Actually, walang contradiction sa hadith. Kasi doon sa hadith na yun, ang primary na tinutukoy doon, nagkakasala ka ba? So, hindi ka nagkakasala. Hindi ka nagkakasala kung ikaw ay nagkamali. Halimbawa sila nagkamali na kumain sila, nag-iftar na sila bago pang oras talaga ng Maghrib. Hindi sila nagkakasala. O hindi rin sila nagkakasala kung nakalimutan nila na kumakain pa rin sila na oras pa rin ng iftar. O oras na pala ng ibig sabihin oras na pala ng Fajr, pero kumakain pa rin sila. Kalimutan nila. O pinilit sila. Hindi sila nagkakasala, pero sira pa rin ang fasting nila. At kailangan nilang pagbayaran. At kailangan nilang pagbayaran. Hadha alladhi alihi jamhuru ahlil ilmi kamalaw akalus subh yadunnuna annahu laylun. Thumma tabayyana annahum akalu fin nahari yakdu dhalikal yawm. Ito raw ang pananaw ng mas marami sa mga scholar, katulad halimbawa nga nung binanggit ko kanina. So ito napaaga yung kanilang iftar. Pero ito, kumakain pa rin sila pero Fajr na pala. So nga, saka lang nila nalaman na Fajr na pala, pero yun nga, since kumakain pa rin sila, kahit oras na ng Fajr, pagbabayaran nilang araw na yun. Yun nga, kamalaw aftaran nasu, yawma 30 min Sha'ban, thumma qamat al-bayyina ad-duha, aw dhuhur annahu min Ramadan, yumsikuna wa alihimul qada. Halimbawa nga yan, may mga tao na akala nila ika-30 pa rin ng Sha'ban. Pero tanghali o umaga, nabalitaan nila Ramadan na pala. So ang gagawin nila, mag-iimsak sila, hindi na sila kakain at iinom hanggang sa dulo ng araw na yon sa Maghrib, pero babayaran nilang araw na yon. So ganito ang usapin na ito, alhamdulillah. Pero nga siyempre, napag-aralan din natin na meron din namang may ibang pananaw na dahil hindi nila sinasadya, ay maaring hindi apektado nito ang kanilang fasting. Pero ito yung pananaw ni Sheikh bin Baz, rahimahullah. Alhamdulillah, kung gusto natin panghawakan ito, pwede. Ito yung pinakaligtas, insyaallah. Sumunod, na'mal minkum al-hadith an fadli sadaqa hada syahru wa musa'adatul fuqara wal muhtajin wa bayanul fadli al-mutarattabu ala dhalik. Hinihiling namin sa inyo, minamahal naming Sheikh, ang anumang hadith tungkol sa kainaman ng pagbibigay ng sadaka sa buwan na ito ng Ramadan, gayon din ang pagtulong sa may hirap at mga nangangailangan, at ang pagpapabatid sa kainaman nito na may kinalaman dito sa buwan na ito, lalong-lalo na, insyaallah.
Sa dito yung sumunod na talakayin ay tungkol na sa sadaka, pagbibigay ng sadaka sa Ramadan. So nga ang sadaka ay voluntaryo. Okay? Yung obligado, yung zaka. So itong sadaka, so ibig sabihin, walang tukoy na panahon kung kailan mo ito ibibigay. Walang tukoy na tao kung sino ang pwede mong bigyan ng sadaka. Hindi katulad ng zaka, di ba? Meron lang 8 klase ng tao na dapat mong bigyan ng zaka. Pero sadaka, kahit sino pwede. Kahit sino pwede. Kahit alam mo na medyo nakakaangat naman sa buhay, bibigyan mong sadaka. Kasi alam mong meron siyang paggagamitan ng sadaka. Pwede. Inshallah. At gayon din sa halaga ng sadaka, walang limit. Magbigay ka ng konti, magbigay ka ng marami. Pwede. Inshallah. So walang panahon, walang tukoy kung sino bibigyan, walang tukoy na amount. Ang sadaka, hindi katulad ng zaka. Hindi katulad ng zaka. So dito sinabi ni Shaykh rahimahullah, as-sadaqatu fi hada syahri muda'afatun fiha ajrun azim. Mashallah. So yung sadaka daw sa buwan na ito ng Ramadan, nadodoble ang gantimpala nito ng maraming pagdodoble. Ang maraming pagdodoble. Inshallah. Nag-iisip na si Rashid, magkano pa yung laman ng bulsa niya. Inshallah. Yung nga, malaki ang gantimpala sa mabubuting mga gawain sa Ramadan. Lahat-lahat. Lahat-lahat. So hindi lang fasting, hindi lang pagbasa ng Quran, hindi lang tarawih, pati sadaka, inshallah. Ngayon, meron ngang mga tao, nabanggit ko na ito nung nakaraan, mas pinipili nila magbayad ng zaka sa Ramadan. Pero yun nga sinasabi ko, hindi porke Ramadan ka nagbayad ng zaka, ay mas malaki ang reward ng zaka mo. Hindi rin. Kasi ang zaka, hiwalay pa siya na gawaing pagsamba sa mga gawaing pagsamba na pwedeng gawin sa Ramadan. Katulad nga ng sadaka. So, halimbawa ngayon natalakay natin, ipagpapaliban niya ang kanyang pagbabayad ng zaka. Ang kanyang whole dapat Sha'ban, pero ipagpapaliban niya ng Ramadan, hindi pwede. Bayaran mo ng Sha'ban. Bayaran mo ng Sha'ban kasi hiwalay siya na gawaing pagsamba. Huwag kaakalain ng tao na Ramadan lang magbabayad ng zaka. Ramadan lang pwede, na hindi ka pwedeng magbayad sa iba. O mas malaki ang reward kapag Ramadan, kaya ipagpapaliban nilang pagbabayad ng zaka. Magkaiba ang zaka, walang kinalaman ng zaka sa Ramadan. Pero titiyatalakay natin, sadaka sa Ramadan, ito may kinalaman talaga sa Ramadan, inshallah. Kaya nga ikutba ko nung nakaraang Biyernes, di ba? Yung tungkol sa kadamutan. Kasi yung Ramadan, buwan ito ng pagiging mapagbigay. Kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana ajwadun nas. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakamapagbigay sa mga tao, pero pinakamapagbigay siya kapag Ramadan. Pinakamapagbigay siya kapag Ramadan. Fas-sunnatu lil mu'mini wal mu'mina as-sadaqatu fi hadha ash-shahri wal iktharu minha walau bil kalil. Sige, sunna para sa mga mananampalataya, lalaki man o babae, na magsadaka sa buwan na ito para maparami, o kumbaga, magsadaka sa buwan na ito at paramihin ito kahit sa kaunting paraan, kaunting halaga. Okay, so ang sadaka, sinasabi ko nga, wala itong limit kung gaano ito kalaki. Maliit man o malaki ang ibibigay mong sadaka. Halimbawa, pera. Yung tinutukoy mo na natin pera na sadaka, di ba? Ang sa sadaka, 50 pesos, 20 pesos, 5 piso, walang problema. Ma'jur, may gantimpala pa rin, inshallah. At ang sadaka na ito, yun nga, magagantimpalaan ito ni Allah, yun nga, isa sa mga faktor na matutukoy o kung paano itatala ang laki ng reward ng sadaka, ay kung ito ba ay gaano ito nagbibigay ng pakinabang sa tao. Gaano ito nagbibigay ng pakinabang sa tao. Kaya ngayon tao na nagsasadaka, inshallah, sa tao na natitiyak niya, nagagamitin ito sa kabutihan, diba, magsasadaka siya sa nagdadawa, pwede. At mainam yun, inshallah. Magsasadaka siya sa may sakit, para may pambili ito ng gamot, pambayad sa ospital,
maganda, mainam. At iba pang mga pwedeng bigyan ng sadaka. Mahirap, halimbawa, papambili nilang pagkain. So pwede. So mainam yung magbigay ng sadaka kahit kaunti. Ngayon, syempre, may tuturing ding sadaka yung iba pang mga bagay, di ba? Yung pagtulong sa kapwa, yung pagiging magiliw mo sa kapwa, sadaka rin yun. Pero dito, sa usapin na ito, ang tinatalakay natin dito, sadaka, saan yun ng pera. Okay? Saan yun ng pera o anyo ng bagay na may halaga. Kasi pwede namang magsasadaka ka, hindi pera, di ba? Pagkain, ibibigay mo, sadaka. Actually, magbibigay ka halimbawa ng halaga, pang iftar, sadaka rin yun. Yun ay sadaka rin na papapabilang doon, inshallah. Sige nga sa mga hadith, iniulat mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bisyakki o walau bisyakki tamaratin. Katakutan ninyong apoy kahit sa pamagitan ng kalahating tamar. Kalahating tamar. Ibig sabihin dito, iligtas ninyo ang inyong mga sarili sa apoy. O hangarin ninyo na mailigtas kayo mula sa impyerno sa pamagitan ng pagbibigay ng sadaka kahit maliit na sadaka. Kahit kalahating tamar. Yun yung tinutukoy dito. Kahit kalahating tamar. Ibig sabihin, yung ibibigay mo sadaka, ang halaga niya kalahating tamar. Bawa yung tamar, presyo ng isang butil nun, piso. Nagsadaka ka, 50 centimos, 50 cents. Pwede, inshallah. Yun ang ibig sabihin dito, na kalahating tamar. Nililinaw ko lang kasi baka mamaya si Rashid lalapit sa akin. Assalamualaikum Ustad, magsasadaka sana ako sa iyo. Mashallah. Ano yun? Ano sasadaka mo? Kumuhang date sa isang butil, kinagatan, tapos yung kalahati ibibigay sa akin, susuntukin talaga. Sisipain pa kita. Hindi yung tinutukoy dito. Hindi yung tinutukoy. Shak tamra, ibig sabihin yung value niya, kalahati. Pero hindi yung kalahating tamar kasi kinagatan mo, tapos bibigay mo sa akin. Nililinaw ko lang. Unahan na kita. Inshallah. Kasi yung tamar, di ba, halimbawa, yan yung value niya, di ba? O kalahati lang nun. Meron pa ring reward, inshallah. Yun ang ibig sabihin nito. Lahat ng sadaka ay ma'jur at mas malaking gantimpala, inshallah, sa Ramadan. Wa anhu alayhi salatu wassalam annahu qal, ganyan din sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Iniulat mula sa kanya sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na sadaka ay sadaka sa Ramadan. Fal maqsudu anna sadaqata fi hada syahri mudaafa. Ang ibig niyang sabihin dito na pinakamainam na sadaka ay ang sadaka na ibinigay sa Ramadan. Ang tinutukoy dito kasi ang mga mabubuting gawain lahat-lahat ay nadodoble ang gantimpala sa buwan na ito. Pati sadaka, inshallah. Pero nga nililinaw ko at paulit-ulit kong sasabihin, yung zaka, iba pa siya sa Ramadan. Kaya wag din yung iaantala yung pagbabayad ninyo ng zaka. Sasabihin nyo, saka na magbabayad sa Ramadan, hindi pwede. Kasi ang zaka dapat sa whole babayaran kapag dumating ng isang taon. Doon mo siya babayaran, inshallah. At yun nga, nililinaw ko na walang kinalaman ang gantimpala ng zaka sa Ramadan. Ganun din. So bayaran nito sa tamang oras nito, inshallah. So merong pagdodoble ng mga gantimpala sa Ramadan. Fayanbaghi lil mu'mini wal mu'mina al-iktharu minha fi hada syahril karim li mawasatil fuqara wal muhtajin wal mahawij. Kaya nga marapat sa mga mananampalataya, lalaki man o babae, ang magparami ng sadaka sa mabiyayang buwan na ito upang tulungan ang mga mahihirap at ang mga nangangailangan. Sawaun ka na minaz zakati aw gayriha. So dito nabanggitin yung zaka. So kung ito ibibigay mo rin ngayon bilang zaka, pwede. At kung iba pa naman, sadaka, pwede rin. Az-zakatu wajibatun. Wa in ajjalaha idha kanat tahilu ba'da Ramadan, ajjalaha fi Ramadan, fala ba'as. O ito pala sinasabi ni Sheikh dito. So sinasabi ko kanina, di ba? Bawal iantala. Bawal iantala ang pagbabayad ng zaka. Kasi dapat whole, isang taon. Kung Sha'ban naabot ng isang taon, di bayaran mo ng Sha'ban, pero i-delay mo, hindi pwede.
Pero dito sabi niya, kung paagahin mong pagbabayad ng zaka, kasi gusto mong magbayad sa Ramadan, pwede rin naman. Inshallah. Ajjalaha fi Ramadan fala ba'as. Wala rin namang problema kung bibigay niya ito sa Ramadan, inshallah. Was-sadaqatu tatawwu kaunuhu yunfaku o yunfiku. Kaunuhu yunfiku min malihi ghayra zakati yarju ma indallahi yashra' lahu al-iktharu min as-sadaqati fi hadha ash-shahr al-karim li'annaha mudaafa. So pwede nga siya magbayad din ngayon ng zaka. Kumbaga paagahin niya, pwede din. Pero yung sadaka na voluntaryo na kumbaga ginagastos niya ang kanyang yaman, naliban pa sa zaka, na hinahangad niya rito ang gantimpala ni Allah. Kung gagawa siya nito ng sadaka, pagbibigay ng sadaka, paramihin na rin niya. Kumbaga, ang ibig sabihin dito ni Sheikh, kung gagawa ka ng mabuti, dagdagan mo na. Lalo na yung sadaka, inshallah, dahil maraming makikinabang dito. At pinakamakikinabang dito actually, yung nagbibigay ng sadaka. Yung nagbibigay ng sadaka. Kasi madodoble yung kanyang gantimpala, inshallah. Wahiya hajatul lil fuqara, wahiya hajatul fuqara aidan. At yun nga, ito ay tulong din sa may hirap, inshallah. Sumunod na tanong, panghuli ngayong gabi, inshallah. Syaksun aftara fi nahari Ramadan bigayri udrin, wa huwa ya'lamul hukmu fi dhalik. Wa huwa ya'lamul hukma fi dhalik, wa ma ja'a fihi min al-wa'id. Wa ma tawjihukum bidhalik. Meron daw tao pinutol niya ang kanyang pag-aayuno sa araw ng Ramadan nang walang dahilan. At alam naman niya ang hukom dito. Alam niya ang tungkol dito. At alam niya ang mga babala laban dito. Ano ang maipapayo ninyo tungkol sa bagay nito? Wahal yajuzu lisaimi an yablu'a rika'u at tasawuk. At pinahintulutan ba sa nag-aayuno ang lunukin niya yung laway niya? Halimbawa siya ay nagsisiwak. Sabi ni Sheikh rahimahullah, alihi tawba ilallah. Sa yung tao na pumutol ng kanyang pag-aayuno ng walang dahilan ay marapat na magtawba, magbalik loob kay Allah. Man aftara bigayri udrin alihi tawbatu ilallah. Ang magputol ng kanyang pag-aayuno ng walang dahilan ay marapat na magbalik loob kay Allah. Wa in alima bihi wilatul umur istahakka an yu'azzar. At kapag nalaman ito ng mga pinuno, maaari sila magkaroon ng ta'zir. Kumbaga maaari sila magpataw ng parusa. Maaari sila magpataw ng parusa. Yung ngayon ta'zir, ito yung, kumbaga kung yung had, tukoy na parusa para sa pagpatay, pagdanakaw, panggagahasa, pang-hold up, pamimirata, at iba pa. Yung ta'zir, kumbaga yung pinuno ang magkakaroon ng kanyang desisyon. Paano niya parutusahan ang tao na ito halimbawa? So yung pinuno, pwede siya magkaroon, magpataw ng parusa laban sa puputol ng pag-aayuno. Ida alimat bihi al-hay'a o gayraha min walat al-umur man aftara amdan yastahiku an yu'zara wa yu'addaba bima yurdi'uhu an dalik. Sa halimbawa, malalaman nito ng pamahalaan o pinuno ng mga Muslim, so maaari siyang disiplinahin at gumawa sila ng mga parusa o ng pamang batas para ma-discourage ang mga tao na puputulin nila ang kanilang pag-aayuno ng walang dahilan. Wa alayhil kada'u at tauba. At siyempre kasama ng tauba, yung kada, babayaran niya ang kanyang fasting. Ammal bal'urrik, fala na'lamu fihi syai'un. At ang paglunok naman ng laway, walang nababanggit na, wala kaming nalalaman na anuman tungkol dito. Ibig sabihin, walang anumang batayan na ito ay haram o pinahintulutan. Siyempre, nalalaman natin sa lahat ng mga gawain na hindi ibadah, lahat ay pinahintulutan, liban na lang kung ito ay ipinagbawal. May dalil na ito ay ipinagbawal. Lakin nila ja'atin nakhama fil fami la yablauha yalfuduha lianna ba'da ahli ilmi yarahu tufattir. Pero nga kung yung laway niya may plema, iluluwa niya yun. Kasi hindi naman yung bahagi ng katawan, tapos iinumin niya, lulunukin niya. Yaki, di ba? O, dapat lang niyang iluwa yun. Sabi pa ng mga scholar, yun ay nakasira ng fasting. Matawasalat ilal fami
wajaba alayhi an yalfidaha wala yablaaha. Kapag dumating na ito sa kanyang bibig o labi, iluwa niya na yun. Amma bal or rik, yun nga, walang problema. Yung paglunok ng laway, alhamdulillah. Kasi yung iba, kaalan nila bawal. Kaya yun, dura sila ng dura habang Ramadan, fasting sa araw. Nahihirapan lang yung kanilang mga sarili. Kasi yung laway, natural yan na pinoproduce ng tao sa kanyang bibig para hindi ito matutuyo. Di lalo ka mauuhaw kung dura ka ng dura ng laway. So alhamdulillah, napapadali ang pag-aayuno dahil sa kaalaman. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.